Papa, is it true? Na-locate niyo na raw yung may-ari ng kwintas? May nauna na nakabili sa amin. Pero hindi bale, masaya na rin ako. Dahil may paraan ulit para mahanap ko ang apo ko. Wala nang ibang makikinabang dyan sa Koreanang yan. Dahil meron akong customer na namumula ang hasang sa kanya. Bawal sa amin magbigay ng impormasyon tungkol sa mga kliyente namin. Pero sa bagay na to, pagbibigyan kita. I know this address. This is where Jenna lives. Tumakas na kayo! Anak, kotse ni Changi. Nauuna sila sa atin. Alam na niya tungkol kay Sandra at sa kasa. Dali, mag-shortcut ka. Kailangan maunahan natin si Changi papunta sa kasa. Dapat ako lang makaalam ng tungkol sa katotohanan ni Jenny. Hindi na kita hayaang saktan pa ulit ni Sandra. Ilalayo na kita. Magpapakalayo-layo na tayo. Owen, halika na. Nako, dinala na siya ni Josephine sa bus station. Idadala siya sa Maynila. Habulin mo na. Ngayon na. Sige na, pumunta ka na. Si Tita Sandra. May masama siyang balak. Gusto niya tayong paghiwalayin, Inay. Hindi, anak. Uminahon ka. Ligtas ka na. Ligtas ka na, anak. Ano ang nangyari? Paano ho tayo nakatakas? Tinulungan tayo ni Benjo makatakas. Iniligtas ka niya, anak. Bakit ho tayo nandito? Saan ho tayo pupunta? Ilalayo na kita, anak. Ilalayo na kita kay Sandra. Sigurado ko pag-safe tayo dito. Shut up. Kinukuyog ang mga aarte dito. Excuse me. Saan ba namin makikita si Sandra Rosales? Madam! May naghanap sa'yo! Sige na. Wala kayong kukunin dito sa mga alaga ko. Konting-ti lang naman yung pagkakaintindihan eh. Sige na, ako na bahala dito. Sige na, malis na kayo. Sige, madam. Pagbibigyan namin kayo. Pero susunod, huwag na kayong gagawa ng gulo dito, ha? Sige, sige. Salamat ah. Sige, salamat. Salamat! Madam, may naghanap sa'yo. Ano ba? Sino ba yung lintik na yan at hindi makakapaghintay? Dumi-dumi ko eh. Kailangan niyo sa akin. Ayo, may mga ticket na ba? O yung mga wala pang bayad? Ate, pangatluhan po upuan na nandyan. Bayad ba yan? Ay, opo, ito po. Ayan po. Ano bang nangyari dyan sa kasama mo? Wala ho, pagod lang. Hindi pa ba tayo aalis? Alis na tayo. O, yung iba pa dyan, yung walang bayad. Ticket nyo, ticket nyo. Wala na! Puno na kami! Sa susunod na lang! Wala na po! Wala na! Sa susunod na lang!
Ikaw ba si Sandra Rosales? Ako nga. Bakit? That's definitely not your niece. Anong binubulong-bulong mo dyan, ha? I'm sorry, hindi ikaw ang pinag-uusapan namin. May sinasabi lang yung friend ko. Ako ba pinagluloko niyong dalawa? Kung wala kayong magawang matino, umalis na kayo dahil sinasayang yung oras ko. Well, then I'll get straight to the point. Meron kang isinanla noon na kwintas. Yung dragonfly ng pendant. Gusto ko lang malaman kung paano napunta yun sa'yo at kung nasaan ang totoong may-ari nun. Bakit kayo interesadong malaman kung kanino yung kwintas na yon at kung sinong may-ari nun? Sino ba talaga kayong dalawa? Wala akong panahon isa-isahin ang mga katanungan mo. Wala rin akong panahon para sagutin lahat ng tanong mo. Okay, fine. Magkano ang kailangan mo? Ituro mo lang sa amin kung nasaan ang may-ari ng kwintas. Desperada ka, te, no? Nangangati tuloy akong malaman kung bakit interesado ka magbayad sa impormasyong hawak ko. It's none of your business. Pwes, maghintay ka. Pag-iisipan ko muna kung magkano ipipresyo ko sa inyo. Total, yabang ka, di ba? Isip ka lang. Wala tayo sa teritoryo natin eh. Si Changi andyan. Naku, siguradong imbierna sa atin si Madam. Tinulungan natin si Jenna at si Josefina umalis. Sus! Deadma! Dahil naman ako natatakot mo, ma. Tama naman, ano? Diyos ko, okay nga yun. Natulungan natin si Jenna at si Josefina na makatakas dito. Wala na sila sa kuko ni Sandra Dragona, no? Pero tayo pa rin yung malalagot. Ay, wala akong pakialam. Basta. Yan na yun. Excuse me. Ay, kalabaw ng puwet. Ay, Sorry. Nagulat ba kita? ay, parang kilala kita! Di ba ikaw yung boss ni Jenna? Ay, parang kilala ko din ho kayo. Nakita na natin siya. Siya yung sa cookbook ni Jenna. Hello po. Ba't niyo po hinahanap si Jenna? Oo, gusto sana namin siyang makausap. Naku, sayang naman. Wrong timing naman po kayo. Wala po si Jenna eh. Saan sila nagpunta? Umalis na po sila ng nanay niya. Wala na sila rito. Kamusta na ang pakiramdam mo? Ayos lang mo ako, Inay. Salamat doon sa Diyos. Maayos ka na. Inay, saan mo tayo pupunta? Sa Maynila, anak. Sa Maynila? Bakit ba tayo pupunta sa Maynila? Lalayo na tayo kay Sandra. Lalayo na kita sa kanya. Pag nanatili tayo sa Bicol, hindi niya tayo titigilan. Sa Maynila, kahit pa paano, hindi niya tayo doon matutuntun basta-basta. Pero Inay, saan mo tayo tutuloy sa Maynila? Hindi ko alam na. Bahala na. Dapat nung una pa lang, sinampalan natin ng pera yung walang-hiyang Sandra na yan. Tama ka. Pera lang palang habol ng babae yung kaya nag-iinarte. Paano kung magsalita siya kay Papa? Paano kung sabihin niya kung nasan si Jenny? Sa tingin mo, papautusin na Changi sa pagiging puso at gahama ng baeng yun. Desperado na ang Papa na makita ang apo niya. Kahit ano gagawin niya, kahit i-give up yung kayamanan niya, mabawi lang niya apo niya. So, delikado pala talaga ang lagay mo ngayon. Magkakaganito ba ako kung hindi? And for the first time in my life, ngayon ko lang naranasan yung hindi ko alam kung anong next move ko. Pag nagkita ang maglolo, it's game over for me and Ivy. Kailan pa siya babalik? Naku, sir, ay malabo na kung bumalik yun, no? Malabo na pong bumalik yun dito sila. Malabo? Bakit? Ada! Walang hiya ka pagkatapos kitang palamunin, ito pa igaganti mo sa akin. Walang hiya kayo. Ha? Alam mo, hindi ka lang laos na hostess. Traidor ka pang animal ka!
Sumusobra na ho kayo, Madam Sandra! Ano? Hindi pa ho kami laos! Hindi pa! May comeback pa kami! Lumayas kayo! Alis! Hindi na kayo pakikinabangan dito ng mga customer! Mga matatanda na kayo! Mga laos na kayo! Layas! At kayo, ha? Anong kailangan nyo dito? Sarado pa ang kasa. Bumalik na lang kayo mamayang gabi dito. You're Sandra Rosales, right? Ako nga, bakit? Hinahanap lang namin ang tao na makapagtuturo sa amin kung sino may-ari ng isang kwintas. Itong nasa retratong ito. Miss, kunin mo to. Ang ganda-ganda naman yan. Ilang taon na siya? 3 taon. Kaedad pala niya dapat ang anak ko. Kung nabubuhay siya. Ang puti-puti niya, no? Ah, Koreana pala siya. Nay? Okay lang po ba kayo? Naalala ko lang nung una kong pakilala ang tunay mong nanay. Sa Musrinyo. Nakita ko siyang umiiyak. Nabutan ko siya ng panyo. Gulong-gulo din ang isip niya, no? Hindi niya alam kung saan ka dadalhin. Basta, sinakay ka niya sa bus para itakas ka. Para lang mailigtas ka. Nay, huwag ko kayo may mag-alala. May awa ang Diyos. At hindi na ho tayo pababayaan. Kuya? Kuya, bakit? Bebe, wala na ate Jenna mo. Umalis na sila ni Aling Josefina. Bakit sila umalis? Kinakasan nila si Sandra. Sinubukan ko silang habulin kaso di ako umabot eh. Bebeng, di ko man lang nakausap si ate Jenna mo bago siya umalis. Di ko man lang nabigay yung kwintas niya sa kanya. Saan sila pupunta, kuya? Sa Manila. Pero hindi ko alam kung saan. Kuya, kung gusto mong sundan si Ate Jenna, okay lang naman sa akin eh. Pwede naman akong bantayan ni Aling Mila. Hindi naman siya katulad ni Tita Agnes. Mabait siya sa akin. Paano niyo nalaman ang pangalan at address ko? Binigay sa amin ng sanlaan. Walang nangyari na, no? Pagkatapos akong barat-barat yan kung kani-kanino pa binigay yung address ko? Pasensya na, Sandra, kung nagambala ka namin. Gusto ko lang malaman kung sino talaga may-ari ng kwintas na ito. Meron kang isinanla noon na kwintas. Yung dragonfly ng pendant. Gusto ko lang malaman kung paano napunta yun sa'yo. At kung nasaan ang totoong may-ari nun. Ay, sorry po kasi wala akong masasagot sa mga tanong niyo eh. Nakikiusap ako. Ituro mo lang sa amin kung sino may-ari ng kwintas na ito. Alam mo, Lolo, gusto kitang tulungan. Bakit naman hindi, di ba? Pero ano naman yung mapapala ko dyan? Ang lagay, ganun-ganun na lang yun? Ha? Sure.
matatanda na aming pasasalamat. Pag-iisipan ko, ha? Si Jenna. Alam mo ba kung saan sila nagpunta ng nanay niya? Bakit mo hinahanap si Jenna? Dito nakatira si Jenna, di ba? Oo, pero hindi na ngayon. Eh, nasaan na siya? Umalis sila ng nanay niya. Ngayon, kung magtatanong kayo ulit sa akin kung nasaan sila nagpunta, hindi ko alam. Minsan kasi naikwento sa akin ni Jenna na Koreana siya. At Koreano yung tatay niya. May alam ba kayo tungkol sa pagkatao niya? Alam mo, ang kulit mo ring matanda ka, no? Hindi ka nakakaintindi, no? Yung si Jenna, wag yung pansinin yun kasi ilusyonada yun kung ano nang sinasabi nun eh. Eh sabi nga niya, singkit ang tatay niya, pero hindi ko sigurado kung Koreano, Inchik o Hapon. Ngayon, kung wala na kayong sasabihing maganda sa akin, umalis na kayo kasi pagod ako eh. Gusto ko magpahinga. Alis! Alis! Let's go, Harabuji. Sasayang yung oras ko eh. Bilis! Harabuji, that woman just wants more money. I know. That bitch. O, ibigay natin sa kanya kung anong gusto niya. Walang problema sa akin ang pera. But I don't trust her. Posibleng niloloko lang na tayo. Plus, how do we know if the information she gives us is correct? But what if it's true? Paano kung alam niya kung sino at nasaan ang apo ko? Nandun lang sana si Jenna. Maybe she could help us. Sana nga. Pero wala na siya roon. Gusto kong malaman kung ano ang nalalaman ni Sandra. Gusto ko nang makita ang apo ko. Madam, ang laki ng perang yun ah. Sayang naman yun. Okay ka lang ba talaga, madam? Bakit hindi niyo tinanggap yung cheque? Bakit ka naman? Pag hinayangan yung halagang yon, eh meron pang kayang ibigay yung matandang yon. Nakita niyo ba yung forma ng matanda? Opo, madam. Gara, no? Ayop! Nakasombrero, may tungkod, tapos ang gara ng kotse. Saksakan ng yaman! Kaya yung halagang inalok niya sa akin kanina, kaya pa niyang higitan yun. Wala masisilaw dun. Eh, paano, madam, kapag hindi pumayag na taasan yung preso? Eh di sorry na lang sila. Wala silang makikita sa akin. Bakit? Sila lang ba interesado dun sa impormasyong hawak ko? Nakita niyo kanina yung babaeng mataray na nagpunta dito? Oo nga, ma'am. Tataka lang ako, bakit pati siya interesado dun sa kwintas? Kung sino talaga yung may-ari nun? Oo nga, no? Pataasan na lang sila kung sino magbibigay ng mas malaking pera. Parang bidding. Mismo. Pero, madam, bakit ba atat na atat silang malaman kung sino may-ari ng kwintas? Eh, di ba yung kwintas na kinuha nyo kay Jenna? Alam niyo, pakiramdam ko lang ha. Yung matandang yon, kaya interesado yon malaman kung sino talaga nagmamay-ari ng kwintas na yon dahil posible kaya si Jenna yung nawawalang apo ng matandang yon? Jenna? Mayaman? Pagkakataon nga naman, no? Kahit wala na dito yung Koreanang hilaw na yon, eh, kalain niyo ba namang mapapakinabangan ko pa rin siya? Mayaman talaga. Ay, sige, kumain na kayo. Halika. Nagkataon, malaking pera to. Naisip ko si Benjana. Nagkahiwalay po kami ng may samaan ng loob. Hindi ko po naayos bago man lang nangyari lahat ng ito. Pinapatawad mo na ba siya sa mga nangyari sa inyo? Masyado po ako nasaktan sa ginawa niya, Inay.
Parang ang hirap na akong kalimutan ng lahat. Pero sa nangyaring ito, Inay, hindi ko po alam kung makikita pa kami. Hindi ko rin po alam kung ano nang mangyayari sa relasyon namin. Pasensya ka na ha. Hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataon na makapagpaalam ng maigi sa mga tao. Lalo na kay Benjo. Parang hindi pa rin ako makapaniwala, Inay. Nakawala na ho tayo sa poder ni Aling Sandra. Wala na ho mga api sa atin. Malaya na ho tayo. Malaya na tayo. At pwede na ho tayo magsimula ulit. Pero alam mo anak, iniisip ko eh. Kaya ang kapalaran na naghihintay sa amin sa Maynila. Kinaya nga po natin tiisin ang pagmamalupit ni Aling Sandra sa loob ng mahabang panahon. Wala ho tayong hindi kakayanin. Basta magkasama po tayo. Alam mo, yan ang gusto ko sa'yo, anak. Lagi mong pinalalakas ang loob ko. Kaya natin to, Nay. Benjo! Aga mo yata ngayon. Darling, gusto kita makausap. Naku! Mukhang seryoso yan ah. Papaalam na ako sa'yo. Ano ibig mo sabihin? Pupunta na ako ng Maynila. Susundan ko si Jenna. Si Jenna? Nasa Maynila? Bakit? Basta. Basta kailangan ko sumunod doon. Saan ba sa Maynila? Baka makatulong ako. Hindi ko alam eh. Hindi kami nakapag-usap na maayos bago kami nagkahiwalay. Bago siya umalis. Hindi nga kami nakapagpaalam na maayos sa isa't isa eh. Eh, ang labo naman pala ng plano mo eh. Eh, paano mo hahanapin yung tao kung hindi mo alam kung saan pupunta? Kung kailangan ko manawagan sa lahat ng istasyon ng radyo, gagawin ko yun. Basta hindi ako titigil hanggat hindi ko nahanap si Jenna. Eh, paano yung training mo? Paano yung laban na inihanda para sa'yo? Mas mahalaga si Jenna sa kahit anong laban. Sorry. Sabi na lang kay Coach Ferdy. For your signature. Nabalitaan ko na pinuntahan niya raw ng papa yung prostitute na nagsanla ng kwintas ni Jenny. Yeah, we went there yesterday. So, what happened? Sinabi ba niya sa inyo kung nasaan ang pamangkin ko? Actually, no. She wouldn't give us any information. Eh, bakit naman kasi pinag-aaksayahan yung panahon yung pokpok na yun eh? Baka lokohin lang tayo nun. I don't know, but Harabuchi is willing to take the risk. I can't believe Papa would allow himself to be exploited. Paano kung may iba nang lumapit dun sa pokpok na yun? Eh baka naman kinausap na siya ng taong nagloko sa atin noon para maunahan tayo kay Jenny. I don't think so. Sandra didn't mention may ibang kumausap sa kanya about the owner of the necklace. Really? Yes, Tita. Why? Wala lang. Naitanong ko lang. You know, it's a good thing na tayo-tayo lang nakakaalam tungkol sa kwintas ni Jenny.
Anong ginagawa mo rito? Tungkol dun sa hinahanap po ninyong nagmamayari ng kwintas? Anong alam mo? Ayoko na makipaglaro. Tapusin na natin to. Malaki na offer sa akin ni Changi. Kaya mong higitan? Hindi po kasi ako mukhang pera at hindi po ako magpapabayad sa inyo. Ginagawa ko po ito para sa inaanak ko. Sino nga anak mo? O, nakuha mo na yung gusto mo. Ngayon naman, ibigay mo sa akin ang kailangan ko. Jenna Bartolome. Siya ang may-ari ng kwintas na yon.